Grabe si Giannis, gumawa ulit ng kasaysayan laban sa Raptors. Jaylen Brown hindi talaga kayang buhatin ng Boston. At Kevin Durant 37 points, may nakitang positibong bagay sa Rockets ngayon. Pinangunahan ni Giannis Antetokounmpo ang Milwaukee Bucks sa isang panalo laban sa Toronto Raptors sa pamamagitan ng isang makasaysayang performance. Ang two-time MVP ay nagtala ng 31 points, 20 rebounds at 7 assists at naging unang player sa kasaysayan ng NBA na nakapagtala ng 60 points, 30 rebounds at 10 assists sa unang dalawang laro ng isang season. Muling pinatunayan ni Giannis kung bakit siya ay kakaiba. Ayon sa ESPN Insights, siya ang unang player sa kasaysayan ng NBA na nakapagtala ng hindi bababa sa 60 points, 30 rebounds at 10 assists sa unang dalawang laro ng isang season. Isang record na nagpapakita kung gaano siya kahirap pigilan sa pagsisimula ng 2025-2026 season, kung saan tinulungan niyang makuha ng Bucks ang 2-0 na panimulang record. Ang laro mismo ay naging dikit mula simula hanggang katapusan. Malakas ang panimula ng Milwaukee ngunit nakabawi ang Toronto sa second quarter upang maging patas ang laban sa halftime. Tie ang score sa 86 papasok sa huling yugto ng laro bago tuluyang kontrolin ng Bucks ang laban sa huli, kung saan natalo nila ang Raptors 36-30 sa fourth quarter upang tiyakin ang panalo. Susunod, babiyahe ang Bucks para sa kanilang susunod na laban kontra sa Cleveland Cavaliers sa October 27, Lunes ng araw. Sa sumunod na balita naman, marahil ay tinutulungan pa rin ni Tom Thibodeau ang dati niyang team, ang kamakailan niyang pagbisita sa Celtics, kung saan tinalakay niya kung paano tinalo ng Knicks ang team noong nakaraang summer ay hindi gaanong nakatulong. Sa katunayan, sa unang pagkikita ng dalawang teams mula nang tanggalin ng Knicks ang Boston noong nakaraang Mayo, walang gaanong nagbago. Wala pa rin si Jason Tatum para sa Celtics at nang wala ang nasugatang superstar, maliit ang tsansa nilang manalo noon sa Game 6 ng Eastern Conference Semifinals o nitong araw. Tinambakan ng Knicks ang Celtics sa score na 105-95 sa Madison Square Garden matapos bumawi mula sa mabagal na first quarter at umangat sa 2-0 sa ilalim ng bagong coach na si Mike Brown. Sa morning shoot around, sinabi ni Jaylen Brown na sabik siyang makabalik sa MSG. Magiging masaya ito mamaya, sabi ng All-Star Wing, at totoo nga para sa home team at sa kanilang mga fans. Katulad ng kanilang panalo sa pagbubukas ng season laban sa Cavaliers, ipinakita ng Knicks ang balancing opensa at mas pinalakas na bench. Pinangunahan sila ni Jalen Brunson na may 31 points at 5 assists, habang si Karl Anthony Towns ay nag-ambag ng 26 points, 13 rebounds at 3 assists. Si Mikal Bridges naman ay nagtala ng 12 points, samantalang sina Tyler Kolek ay may 4 assists at Josh Hart with 14 rebounds. 3 assists ay nagbigay ng enerhiya mula sa second unit. Naiwan ang Knicks ng 8 matapos ang first quarter, ngunit bumawi sila sa ikalawa sa pamamagitan ng 42-14 run, kung saan nagtapos ang quarter na may 20-point lead. 8 players ng Knicks ang nakapuntos at nagtala sila ng 10 assists sa 12 field goals. Malaki ang naging papel ng bench. At nang bumalik ang starters, ipinagpatuloy nila ang pag-atake. Ipinapakita nito na bumalik kaming handang maglaro, sabi ni Bronson. Hindi maganda ang pagtatapos namin sa first quarter pero binuhay kami ng bench. At nang makabalik kami sa laro at makatulong, napakasarap ng pakiramdam. Nagsimula ito sa 11-0 run na umabot pa sa 28-6 burst. Nag-shoot sila ng 6 na 3-pointer sa quarter, 2 mula kay OG Anunoby at 2 mula kay Jordan Clarkson, habang ang Celtics ay nakagawa lamang ng 4 na field goal sa loob ng 12 minutong iyon. Sa pagtatapos ng first half, nakaiwas si Brown sa guard niya gamit ang isang magandang galaw sa loob, ngunit halos hindi niya naabot ang ring sa shot. Ganoon ang takbo ng quarter para sa parehong team. Sa puntong iyon, nakapagtala na ang Knicks ng 15 points mula sa fast break, bunga ng 9 turnovers ng Celtics. Depensahan, kaya naming maging halimaw bilang isang grupo, sabi ni Coach Mike Brown. Alam ng mga lalaking yon, kapag nakuha namin ng bola mula sa rebound o turnover, napakarami naming armas at mga players na kayang magpabilis ng laro. Gusto naming umatake bago makapwesto ang depensa at ipinakita namin iyon ngayong araw. Hindi na talaga nakabawi ang Celtics mula sa second quarter. Halos hindi nila nagawang makalapit matapos ang halftime. Ang pinakamalapit na margin ay 9 points sa huling minuto ng fourth quarter.
Sa totoo lang, pinaglaruan lang sila ng Knicks malinaw na sila ang mas mahusay na team kahit wala ang starting center na si Mitchell Robinson. Kahit 38% lang ang shooting nila sa field at may 15 turnovers, halos hindi sila napagod. Leading sila ng 16 sa rebounds at ginawang 21 second chance points ang 21 offensive rebounds. May 6 offensive rebounds si Josh Hart na tila bumalik na sa forma matapos ang lower back injury na nakuha niya sa preseason opener. Yung effort namin sa rebounds ang tumutulong para manalo kami habang hinahanap pa namin ang tamang daloy ng opensa, sabi ng coach ng Knicks. Sa huling balita, sinabi ng star forward na si Kevin Durant na pikon at dismayado ang mga players at coaches ng Houston Rockets matapos silang bumagsak sa 0-2 record dahil sa pagkatalo sa Detroit Pistons nitong araw. Pero para kay Durant, ang ganitong maagang pagkadismaya ay isang positibong senyales. Inis ang coaching staff, inis ang mga players. Sabi niya, gusto naming mas maganda ang resulta at maaga pa naman sa season. Kaya para maramdaman namin yun, gusto ko yung ganong klaseng enerhiya. Nagpakitang gilas si KD sa kanyang home debut sa Houston. Nagtala ng 37 points sa 9 of 18 shooting at 16 of 18 mula sa free throw line. Ngunit kahit pa nanonood sa courtside ang mga Rockets legends na sina Yao Ming at Hakeem Olajuwon, hindi pa rin sapat ang kanyang performance upang makuha ng bago niyang team ang unang panalo nila. Katulad ng kanilang double overtime loss sa defending champion OKC Thunder sa pagbubukas ng season, dumaan din sa dikdikan ang laban kontra sa Pistons. Gayunpaman, ayaw tanggapin ng mga players ang moral victory. Hindi ito sapat, lalo na't kasama na nila ngayon si Durant sa isang team na nagtapos bilang number 2 seed sa Western Conference noong nakaraang season at pumasok sa kasalukuyang taon na may ikalimang pinakamagandang tsansa na manalo ng NBA title. Parang hindi pa kami nakakalaro ng maayos na laro, sabi ni Amen Thompson. 2 dikit na laro na to. Hindi pwedeng lagi nating sabihin na malapit lang. Gusto naming maglaro ng magagandang laro. May championship level expectations kami. Kaya sinusubukan naming maglaro ng pinakamahusay namin bawat game. Minsan may mga pangit na laro, pero gusto pa rin naming manalo. Sa dikit na laban-laban sa Pistons ngayong araw, natalo ang Rockets matapos ma-block ang shot ni Alperen Sengun at ma-foul si Cunningham na nag-shoot ng 2 free throws sa huling segundo. Nagkaroon ng 14 points si KD sa 4th quarter ngunit kinulang ang tulong mula sa kanyang mga kakampi. Ayon sa kanya, hinahanap pa niya ang tamang balanse sa pagiging agresibo at sa pagpapasok ng ritmo sa team. Sa kabila ng pagkatalo, patuloy niyang pinapatunayan ang halaga niya sa Rockets na may average na 30 points sa 53% shooting at 43% mula sa 3-point line sa kanyang unang 2 laro matapos pumirma ng 2 taong $90 milyon kontrata.